What's up sa inyo mga kapwa? Tuturo ko na sa inyo kung paano yung idle rumble na narinig nyo kanina. Yan yung idle rumble na talaga namang totoo lang mga kapwa, wala tayong nakikita na tutorial tungkol dyan sa idle rumble. Ngayon, dalawang klase yan. Isang klase yung pinakita ko sa inyo. Ituturo ko sa inyo yun mamaya. Ngayon, ito yung pangalawang klase na para sa akin ay form of cheating na rin. Para sa akin lang ha, cheating to kasi dito pala sa pro, kahit pro na yung gamit mo hanggang negative 50 degrees lang yung retard ng ignition. Ngayon, mas okay sana kung cut off totally o kaya naman yung tipong pwede kang mag cut off sa ignition, pero dito kasi ang pinaka retard lang o pinaka late na firing ay 50 degrees, negative 50 degrees. Ngayon, ewan ko lang kung sa laptop parang negative 200 degrees yata, parang ganon. So lawak yung bandwidth ng naka-laptop, ganon. Pinakita ko sa inyo, yun lang ang kinaya natin na backfire talaga dito sa kay Hera. Ngayon, pangalawang paraan na kung saan pwede mong dayain yung idle rumble, ang gagamitin mo ay yung anti-lag. Bababaan mo lang ng konti yung RPM para kahit mababa RPM, pumuputok siya ng malakas. Kasi malakas sumabog ang anti-lag. Ito yon, example. Ito lang, medyo malakas na rin yung putok na yan, may apoy na rin yan. Kaso, para madaya, okay na rin yan eh. 3 steps na rin yan kasi boom. Na para sa akin, hack siya, hack. Ito medyo madaya pero pakinggan nyo, mas malakas ang sabog. Ito yung sinasabi kong hack. Puro apo yan. Kahit umaga kita. Para sa akin, hack yun. Kasi hindi mo siya mano-manong binago. Kumbaga, ginamit mo yung anti-lag. Yun ang ginamit natin doon. Binabalang natin yung RPM, tapos hinayaan natin ng tumaas yung RPM. Ngayon, bakit bumababa ng teng. Hindi siya yung dire-diretso na yung ganon. Bakit siya napuputol? Ang dahilan nun kasi niloko mo yung calibration. Oh, ganito ginawa natin dyan. Nakataas yung ano natin, yan, yung throttle body, nakabukas yan ng slide. Ayan, oh, malaki ang bukas niyan. Kasi naka-barrel type yan, malaki yan. 44mm din yan, kaya malaki talaga. Ngayon, ito ang daya na sinasabi ko sa inyo. Hindi siya daya actually, nago mo yung calibration yan. Kasi ang stock calibration niyan, nasa around 0.31 lang yung minimum, tapos ang maximum 3.7 ganyan. Itinaas natin yung minimum. Ngayon, tuturo ko yun sa inyo, basta binago ko yan. Tuturo ko yun sa inyo mamaya. Pinakita ko lang na dinaya mo. So yung TPS mo nakabukas na, pero ang value na nilagay mo sa minimum ay 0.71. So kahit angat mo yung throttle o galawin mo yung throttle, hindi pa rin yun malalaman ng ECU na umaangat na yung throttle. Ang mangyayari, ganun pa rin ang bigay niya ng gasolina sa low RPM, ganun pa rin ang ignition niya sa low RPM, walang nagbago. Dinadaya mo ngayon yung ECU. Ang nangyayari, umaangat. Ganito nangyayari, papatay natin yung anti-lag na nilagay natin. Ayan yung anti-lag, yan yung pandaya. Patayin natin yan. Tinan nyo magiging tunog. Pino siya na ganon. Tinan nyo ha. Pino. Wala sabog. Pag inon mo, wala nang gas si Hera. Bili na kinagda natin yan. Minsan blue, minsan pula. Kung available. Ganito, dito kayo magsisimula. Kahit saan yan, basta race kasi marami kayo mababago dyan kapag naka race mode. At saka eco, pwede kayo magbago. Stock lang, pang stroll yan, pwede na yung stock goods na yan. Dito kayo magsimula mga kapwa kasi mahihirapan kayo pag kung ano-anong binutingting nyo dyan. Ngayon, keep in mind na nakadepende sa throttle body nyo, nakadepende sa motor nyo kung anong calibration ang ilalagay nyo, kung anong value ang ilalagay nyo. Yung voltahe na babaguhin natin mamaya, nakadepende yan sa throttle body nyo. Kasi pag stock throttle body,
kailangan buksan mo ng malaki para umangat ang RPM. Pero pag dito sa atin, napakalaki ng ano natin, throttle body 44mm, konting bukas lang, konting voltahe lang, goods na mapapaandar mo na. Ganito yon. Punta kayo sa tune, unahin nyo dito sa calibration. Ganito yan, pag stock ang setting nyo, ayan mga kapwa, stock yan, hatin nyo ang voltahe, TPS 0.29 volts, nagagalaw-galaw pa. Stock setting yan ha, wala tayong ginagalaw dyan, hindi natin to inaangat. Hindi natin inaangat. Kasi once na iangat natin ang throttle, tataas ang voltahe niyan. Tignan nyo ha. O, nataas ng voltahe, di ba? O, 1.2, and so on, hanggang 71. Pag i-calibrate mo yan, dito ka sa setting, iset nyo sa calibration, yung minimum, ayan, kita nyo yan, get minimum. Diyan, taasan mo ng konti. Hanggang sa mag 0.71 na. Yung throttle, umaangat ang throttle body. Ayan, tumataas din ang voltahe. Sige, angat mo konti dyan. Ayan, 1 volt. 0.71 lang, 0.71. Depende sa inyo ha mga kapwa, depende sa motor nyo. Basta 0.71 yun sa akin. Motor nyo, pwede kayong mag-calibrate ng kung ano yung uugma sa motor nyo. So 0.71 or 0.51, basta may tip ako sa inyo mamaya. 0.71, ayan, goods na dyan, steady lang. O, naka-steady lang si Ichan. Get minimum, tapos sagad mo throttle dyan. Ayan, sagad throttle, sagad dyan ha. O. Naging 3.71, get max, tapos save. Ibig sabihin, ang minimum na calibration mo sa throttle body mo ay 0.69 volts. Hindi alam ng ECU mo na umaangat na pala ang throttle mo. Hindi niya alam na sarado yan. Hindi alam hanggat hindi siya pumapalo ng 69. Regardless na galaw-galawin mo yan, hindi pa rin alam ng ECU yan. Pero tatakbo pa rin yung motor. Ayan, kita nyo, diba? Inaangat-angat ko. Hindi yan aangat from dyan sa 2 na yan, papunta sa 10. Hindi yan naangat. As long as hindi ka nalampas dito sa sinasabi ko sa inyo na calibration, as long as hindi ka nalampas ng 0.71. Ngayon, ang gagawin mo dyan, after mo makalibrate dyan, nasa 0.31 ka, diba? Bubuhayin mo na ngayon yung motor. Tawa, back to zero tayo ba? Back to zero natin to. Ayan, si zero natin yan, zero. Kasi ganyan yung stock eh, o zero yan, wala pa tayong ginagalaw ha. Ignition, ganun din. Ano hindi natin? Ayan, naka-zero na pala lahat, so goods na ignition. Balik tayo sa calibration. Pag in-start ko yan, ganito mangyayari. Kita nyo? Iangat natin ng konti yung throttle body. Pwede mong gamitin to, o kaya pwede mong iangat ito. Papalitan mo lang ng tornilyo. Depende na lang sa inyo mga kapwa. Angat lang natin yan ha, angat natin. Inaangat ko to habang inaangat. Tingnan nyo ha, 0.71. Angatin mo lang hanggang sa lumapit na siya sa 0.71. And mapapansin nyo, pusang bumababa yung RPM kahit wala akong ginagalaw. Pusang bumababa. Diba? Kasi, nag-automatic siya na kusang bumababa kasi nadedetect niya na parang may malfunction. Parang may mali. Kasi nga, yung calibration mo, mali, diba? So, parang alam niya na mali, kaya bumabalik siya ng RPM. Umaatras siya, uy, parang may mali, parang ganon. Hindi ko alam yung tunay na explanation, pero parang ganon kasi tinitrick mo yung ECU, ang nakakalibrate sa'yo eh mataas na voltahe, tapos ang baba nang pumapasok pero gumagana yung mga injector mo, ganyan, ganito. Basta parang niloloko mo siya, ganon. 30 o, taasan pa natin hanggang mga 0.50. Tignan nyo ha, o, habang umaangat. Angat natin ha. Ganyan, nabuka. Nabuka, diba o? 0.51. Antayin nyo hanggang sa parang malunod siya na parang ganyan. Pwede nyo pantaasan yan. O, 55, 53. O, halimbawa, ganun yung set mo. Patay muna natin para magkaintindihan tayo. O, pagka ganyan yung set mo, medyo lunod, diba? Kitang-kita mo naman. Actually, hindi siya lunod. Kulang siya sa gasolina. So, ibabalik natin yan ngayon. Naka 0.55 ka. Basta hindi siya lalampas ng 0.71. Ngayon, bakit hindi natin pinapalampas ng 0.71? O kung ano man yung sinet nyo, kasi nga kukulangin na kayo sa gasolina. Kita nyo kanina, di ba, ayaw nang umandar, halos namamatay na siya. So ang gagawin mo, magdadagdag ka ngayon ng gasolina. Pwede kang magdagdag dito sa injector. Sunod na yan, wala na yan, dinaandar yan, dinaangat yan. Dagdagan ngayon natin dito 2,000 RPM, halimbawa lang dagdagan natin. Tanong nyo yung kung ano yung mangyayari. Dagdagan natin ng 40. Isa lang ginalaw ko, isa lang. Umangat na, di ba? Umangat na. Oops, wait lang, may nakalimutan ako.
nakalimutan akong ituro sa inyo. Ito, huwag kayong mag-alala. Sabi ko nga sa inyo, step by step, ituturo ko yan sa inyo para maintindihan nyo. Sa calibration, nakalimutan ko ituro to sa inyo. Ito pang, isa pang susi sa pagpapaputok. Ito mga kapwa. Oh. Dito sa 3.5, pwede kayong mag-set dyan, babaguhin nyo yung pinakang calibration na yan. Hindi lang automatic ha, hindi lang automatic. Kasi hindi sasabog yan kapag naka-automatic lang na ganyan. Tas i-interpolate mo lang. Yung interpolate, ibig sabihin nun, tatansyahin niya kung ano yung nasa pagitan yan. Sakto yon, equal lang sukat nyon. Ngayon, dito mabaguhin. Gawin mo tong 3.5, ayan, naka 3.5, tapos yung kasunod, 3,508. Yung kasunod naman ay 3,516. The rest, okay na yan, wag mo nang galawin yan. Ayan yung mga values na makikita mo mamaya. Ayan yung sweet spot na nahanap na namin. Don't ask why, basta yan na yung sweet spot na nahanap natin dyan. At yan lang ang kaya nating hanapin so far dito sa cellphone tuning. Ngayon mga kapwa, take note kasi sa cellphone tuning, limited pa rin. Kahit pa naka-pro yan, limited pa rin yung mga pwede mong gawin dyan. So ito lang yung pwede natin at sa tingin ko, yun lang yung maximum na putok na kaya natin gawin na 3 steps. Ngayon, pag 2 steps, napakadali lang. Kasi nga anti-lag, tsaka ano lang gagawin mo, yung tsaka traction control, basta yon. Ang dalawa ang gagawin mo, 2 steps, meron kang pang idle rumble, meron ka ding pang high. Ngayon, pag itong 3 step ang gusto nyo matutunan, ito yung step by step tuturo ko sa inyo. Ito lang yung maximum na putok na kaya kong ibigay sa inyo dito gamit tong cellphone na to. Ayan. Beses ko nang tinrayan at yan lang talaga. Papakita ko lang sa inyo yung graph natin mamaya. So ayan, 3.5, 3.508, 3.516. Kasi yan yung range na kung saan pwede mong kontrolin yung pagsabog. Pwede kang mag-initiate ng pagsabog dyan kasi may certain point dyan na papatayin mo yung RPM, bibigyan mo ng gasolina, tatanggalan mo ng gasolina at i-advance mo yung ignition. Ngayon, pag natapos mo na yan, okay na yan, send, tapos load. Huwag nyo kakalimutan nyo lagi. Punta ulit tayo sa injector. And makikita nyo yung value dyan sa taas. Yung value dyan sa taas, 1,000, 2,091, 3,500. Yan na yung nakita mo ngayon. Yan yung sinet natin kanina yung tatlong yan. The rest, stuck yan. Oh, 3.5, 3.508, 3.516. Yan lang yung babaguhin mo. Ngayon, paanda rin natin. Hanggang dito lang siya, di ba? Hanggang dito lang. Kasi kulang pa to sa gasolina, so dagdagan natin. Pag kasi 20, try mo lang ha, halimbawa, 10 lang, 10. 10 lang, 10 natin. Kulang pa rin yung 10, kaya magdadagdag ka pa ng konti. Dagdag ka pa ng konti. 40 na lang para sigurado, 40. O, 40. Para umangat ang RPM. Diba? Pwede ka rin maglagay dito ng 40 din. 40 o 40. Para umangat ang RPM. Kita mo? Diba? O. Ngayon, bakit ba tayo nagdadagdag ng gasolina? Kasi nga, binuksan mo na to eh. Binuksan mo yung throttle body, so puro hangin ka. Kulang ka ngayon ng gasolina, so kailangan mo magdagdag ng gasolina. Para paputukin yan, meron kang certain point na tatanggalin. Ilan tayo sa baba magagalaw, wala kang ibang gagalawin dito sa taas. Yan! Ito ang baguhin nyo at ito ang gayahin nyo mga kapwa. Ayan, screenshot nyo kung gusto nyo. 50 sa 2091, 50 sagad sa gasolina kasi nga bababa at bababa din ang ano natin dyan, ang level ng gasolina, kaya kailangan natin mag-compensate. 50, 25, 13, 18. Ngayon, bakit 13 tsaka bakit 18? Tapos ito, bakit negative 50? Pagpatak mo ng 6,455, negative 50, tinanggalan mo na ng gasolina. Walang gasolina, so hindi na siya aangat dyan. Kahit anong mangyari, hindi na aangat ang RPM mo papunta ng 13,000. Hanggang dito na lang siya sa 16,455. Importante, kinat mo na yung gasolina dito sa part na to. Sa 3.516, pag umangat ang RPM, lalagyan mo ng konting gasolina, 18, di ba? Naglagay ka ng 18. Lagay ka ng gasolina pag angat ng RPM. Pag baba ulit ng RPM, may gasolina ka pa rin. So may reason pa rin siya para umangat ulit yung RPM. May 50 ka dito, may 25 ka, aangat ulit yung RPM. Gaganon uli yan, pero hindi lalampas yan ng 6,455. Pagkatapos mong galawin yan, gagalawin mo ngayon yung ignition. Punta ka lang ulit sa ignition. Ignition na yan. 2091, 15 degrees advance. 3,500, 9 degrees advance. Pero yung the rest, kung makikita nyo, 50 degrees retard. Nilate mo na yung firing. Retard ka ng negative 50 degrees. Ngayon, yan lang yung pinakamababa na retard na pwede natin gawin.
mas late dyan, mas okay. Pero yan lang yung negative na pwede natin gawin dito sa cellphone. Ewan ko lang sa laptop, sabi ko sa inyo. Once na makuha ko yung software na yan, mapagana ko dito, ituturo ko din sa inyo yan. Hindi ko ipagdadamot yan. Ngayon, bakit negative 50? Nilate mo yung firing. So, ang mangyayari, maiipon dito sa tambutso yung pinaka mga gasolina na ibinibigay mo dito sa part na yan. Nagbigay ka ng gasolina sa 3.5, sa 3.516 tsaka sa 3.5 nagbigay ka ng gasolina. Pero dito, nilate mo yung firing. Mga gasolina tsaka hangin na hindi na burn mapupunta dyan sa tambutso. Pagbalik niya ulit ng RPM, pag bumalik na ulit sa 3,500, ayan, bumalik na ulit sa 3.5. Gaganda ngayon ang sunog ng ng ignition mo kasi meron kang advanced timing dyan. Tapos dito naman meron ka ding enough na gasolina para masunog yung mga dares na naipon dito sa dulo. Magkakaroon ngayon ng backfire. So gayahin natin yan, i-apply natin dun sa natin, sa graph natin. Sabi ko sa inyo kanina, gayahin nyo lang. Ayan, gayahin nyo yan, gayahin nyo. Go. Kita nyo yan, kita nyo gumagana, di ba? Sobra ko ng konti dito. Sobra ko ng konti dito. Babawasan ko, 51 lang yung sa atin kanina. Bawasan natin. Bihitin lang natin din sa ilalim. Ngayon, pwede mong gawing 3 steps yan. Yung idle rumble, yung isa anti-lag, yung isa naman ay basta yun, yung ginagamit nating isa, gagawin ko yun, papakita ko sa inyo. Launch control pala, sorry, traction control tuloy. I-on mo yan dito sa digital I/O. Pwede mong, yung launch control mo, ilagay mo lang sa 10,000. Bubuhay natin yung launch control. Puputok ang launch control ng 10,000 RPM, 98 ignition style. Naturo ko na yun sa inyo. Panoorin nyo lang yung video natin tungkol dyan. Speed 100 Hz, bahala na kayo kahit ano. Sa style, meron mga style na umuugma sa motor, meron namang hindi. 98 try nyo or 130, 144, kahit alin. On din natin yung anti-lag. On natin yan sa 6,000 RPM. 5,000 lang, 5,000. Anti-lag sa 5,000 RPM. Launch control, 10,000 RPM, 98, 100 Hz. Buhay natin, 3 step yan. Idle rumble yan na mano-mano. Step 1, step 2. Step 2 yan ha, step 1. Step 2. Step 3. Ngayon, ito na yung tinutukoy ko sa inyo mga kapwa na pwede nyo dayahin yan. Buti na lang, may mga tropa tayo, may ilaw oh. Ayan oh, shoutout sa mga tropa. Kay Andre, kay Jampol, tsaka kay Matroy, tsaka kay Chanumbi. Chanumbi, ayan.
Ganito mga kapwa. Pwede nyong dayain gamit yung anti-lag. Kaso nga lang, hindi siya para sa akin kasi cheat yon, cheat code yon. Kasi hindi nyo ginawa yung mano-mano na katulad ng ginawa ko kanina. Katulad nito na injector, binago mo, binawasan mo ng gasolina at certain point, tas tinanggalan mo totally ng gasolina at certain point. Binago mo ng mano-mano. Ngayon lang, nakukulangan pa ako sa setting ng injector nito, yung bawas ng injector, yung dagdag ng injector, medyo nakukulangan pa ako. Ngayon, if possible na magagawa natin to sa laptop, mas okay. Pero soon, kasi wala pa akong mahanap na kable. Hindi ko alam kung bakit wala akong mahanap na kable. Kung meron man, comment down. Willing to pay naman kung kailangan bayaran yung kable. Yung application may nakuha na ako. Tingnan nyo na lang kung tama. Hindi ko alam kung tama yung application na nakuha ko sa PC. Pero mas maganda kapag PC kasi malawak ang bandwidth. Ngayon, balik na tayo sa usapan sa ignition. Binago ko rin. Ayan, binago natin, inayos natin at certain point. Ni-retard natin at certain point. Dinelay yung ignition at certain point. In-advance natin yung ignition. Binago natin totally. Ngayon, kung gusto nyo cheat code, ganito na lang gawin nyo. Pwede kayong mag-eco street para hindi nyo nagagalawin yung AFR mix nyo kanina. Ayan, eco street kayo. Tune mo, injector, stock yan, steady lang, wala tayong ginalaw. Pero yung calibration mo, nakakalibrate pa rin yan dun sa minimum na 71 at saka maximum na 3.71. Depende sa inyo mga kapwa, sinasabi ko sa inyo. Dito kayo magtitimpla sa minimum na calibration kasi minsan yung iba nasa 1 volt na, minsan 91, yung iba kailangan mong buksan to ng malaking malaki. Kasi sa akin, konti lang ang bukas nung throttle body, marami na agad pumapasok na hangin. Kaya 0.71 lang, goods na sa kanya. TPS 4.47, okay lang din yan. O ayan, yung calibration ganun din, yung ginawa natin, wala kang ibang gagalawin dyan kasi hindi nyo na kailangan galawin yan. Ignition, naka standard yung ignition, 0, walang advance, walang late. 0-0 lahat, 0-0, walang binago. Ngayon, dito kayo magbabago. Ngayon, ito yung cheat code na sinasabi ko, Digital I/O. Start natin ha, start natin. Diyan natang RPM yan. Tapos babalik. Ganun lang yan. Tanong nyo ha. Start. Ay, I forgot to mention, kailangan nyo rin palang maggalaw ng injector. Sorry, nakalimutan ko. Dito sa injector, yung tinuro ko sa inyo kanina, punta ka sa injector, tapos lagyan mo tong yang pinakababa, lagyan mo lang yan ng yan, hanggang dito sa 5,727. Yan, lagyan mo yan. Lagyan mo ng 40. Depende sa inyo ha, depende sa injector, depende sa motor nyo. Pwedeng 0, pwedeng 10, pwedeng 20, pwedeng 30. Tansyahin nyo lang mga kapwa. 40 dyan. Dinagdagan mo ng gasolina para umangat yung RPM hanggang mga 5,000. Sige, lagyan natin yan. Yung the rest, i-highlight mo na ng 0 o negative 50. I-highlight mo na ng negative 50 lahat para siguradong hindi na aangat dyan ang RPM. On mo. On natin ha, on. Nakalimutan ko palang i-turn off. So ngayon, patay muna natin. Example ko sa inyo kung anong tunog pagka patay ang anti-lag. Aangat ang RPM pero bababa din. Diba? Dayain na natin yan. Ito yung sinasabi ko sa inyong daya. Buhayin nyo yung anti-lag, tas ilagay nyo sa 3,400 RPM o 3,500, depende na sa inyo. 130 ang ignition style, 50% TPS, pwede mong babaan yan para hindi na kailangang laliman pa yung throttle para umangat na yung RPM. O 30%, halimbawa, bukas ang anti-lag mo, send mo yan. Kaya dyan, ganito. On na natin ang timano para makita nyo agad. Dagdag tayo ng fuel at testing natin ha. Ayan, may apoy na. Sagatin natin fuel at ha. 50. Hindi na kaya sunugin. Mga ano lang, 30 lang, 30. 30 lang, 30.
500 halimbawa, oh. Gusto nyo ganyan ang idle nyo, pwede. Pwede nyo babaan, 3,000. Oh, mas malakas apoy niyan. Ngayon, ito pa mga kapwa, ang importante, naturo ko na sa inyo yung hack na tinatawag. Ito yung easy way, mas madali itong paraan na to kaysa yung ginawa ko kanina kasi kailangan nyo pang timplahin sa atin yung una, yung mano-mano, mahihirapan kayo kasi hahanapin nyo talaga yung mga values na makakapagpasabog ng maganda sa motor nyo. Ngayon, ito yung easier way, anti-lag ang gagamitin mo. Kaso nga lang, 2-step ka na lang. Hindi ka pwede mag 3-step. Anti-lag na yung ginawa mo, mahihirapan ka. Ngayon, may tinatry pa ako, kaso nga lang, parang hanggang dun na lang ang kakayanan ng mobile tuning. I-try natin once na makuha natin yung PC tuning, pag nakuha natin yung app dyan, pag nagamit natin, I'm sure na magagawa natin yung multi-steps kahit 5 steps or simulan natin sa 4 steps, 5 steps, padami ng padami hanggat kaya natin gawin, gagawin natin. Pero dito medyo nakukulangan pa ako sa cellphone. Pa kayo maglakas ng sabog ng backfire dyan, pwede pa kayong mag-angat ng mas mataas na throttle body, mas mataas na calibration, buka na yung throttle body mo, pero minimum pa lang na TPS value ang nase-sense ng ECU mo. So parang dinadayo, napakaliwanag naman yan to. Naintindihan nyo and wag nyo kakalimutan tong calibration kasi napaka-importante nito. 0.71, papakitaan ko kayo ng mas malakas pa na sabog gamit ang anti-lag, sasagadin ko, pero yun ay mano-manong tuning na lang. Ayan, 3 steps yan pinakita ko sa inyo mga kapwa. Anti-lag, idle rumble at saka launch control. Tatlo yan. Pwede nyo timpla-timplahin. Depende na lang sa inyo kung ano yung mahanap nyo na the best para sa inyo. Injector, pwede kayong magdagdag ng gasolina dito sa part na to. Pwede rin kayong magbawas. Nakadepende yan sa inyo kung paano nyo pagaganahin yung motor. Paano nyo i-apply yung naituro ko sa inyo kahit paano. Huwag kayong mag-alala kasi ituturo ko pa sa inyo yung mas advanced dito soon. Kung meron pa kayong question, leave a comment lang. Mag-comment lang kayo dyan kahit ano. Hindi natin pagdadamot yung mga kaalaman natin. Idle lang yan. Ilaw mo. Kuya, idle. Control.
O, sana nakatulong, huwag kayong mag-alala kasi i-figure out pa natin ng maayos kung paano natin pipinuhin yan, and huwag kayong mag-alala kasi susunod na video, pag gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng tutorial, palalakasin pa natin yung sabog. Hindi tayo papayag na, ayan, and by the way, yung KOU natin na pipe, papalitan pa natin yan ng mas malaking pipe, kaya siguro mas gaganda pa yung tunog nyo kasi pipinuhin pa natin ng maayos yan, at saka ituturo ko sa inyo lahat, as in lahat, wala ko itatago. Hindi natin para i-secret yan, ayan, ay kaalaman para sa atin lahat yan, guys. Feel free mga kapwa, comment down kung may katanungan pa kayo, and antayin nyo yung mga susunod natin videos, mas pipinuhin pa natin yan. Shoutout sa mga kasama, Chanong B, tsaka Boy Holiday, yan. Yo.